kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Nako po! Huwag na tayong lumayo. Oh. Anton Lagdameo, who's Anton now Lagdameo. special assistant to the president, donated 247.3 million pesos. Nako, maganda ang ngiti nitong si CJ Hero dito sa video na to, ha? Langgang yan. Yarin lamang na pag-uusapan na natin yung mga campaign donation. Kilalanin ho natin kung sino yung mga nagbigay dito kay Marcos Jr. Siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, kung sinasabi nila na itong si Mike Defensor at yung iba pang nag-donate dito kay Senator Rodante Marcoleta dapat makulong sa kadahilan ng sa pagbibigay nila dito kay Senator Rodante Marcoleta pwedeng gamitin ni Sendante yung kanyang pwesto sa pamahalaan para mabigyan ng pabor itong mga individual na to. Heto mga kababayan, kilalanin natin yung mga nag-donate kay Marcos Jr. at kung meron silang nakuha sa pag-donate nila dito kay Senator Rodante Marcoleta. Base sa pinakauling pagsilip natin, si Mike Defensor at yung iba pang nag-donate kay Senator Rodante Marcoleta nung nagdaang eleksyon, wala ho silang pwesto sa pamahalaan ngayong mga panahon na to. Hindi sila binigyan ng anumang pabor nitong si Senator Rodante Marcoleta, pwesto sa pamahalaan, o kung ano pa man yan. O alamin ho natin kung sino-sino at kung gaano kalalaki yung mga dinonate dito kay Marcos Jr. noong nagdaang 2022 presidential election. Ito si CJ Hero. Dahil kung gagawing issue ito, silipin na din natin yung ibang mga nag-donate sa kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Nako po! Huwag na tayong lumayo. Oh. Anton Lagdameo, who's Anton now Lagdameo. special assistant to the president, donated 247.3 million pesos sa kampanya 200! Mahigit 200 million pesos. Dapat pala plunder din itong si Marcos Jr. Nag-donate din pala itong si Lagdameo Pambihira, tapos ngayon, hindi man pwedeng pangakuan ni Marcos Jr. nung nagdaang eleksyon, etong si Lagdameo, as special assistant to the president yung mama na yan ngayong mga panahon na to. Di ho ba plunder yon? ni BBM, Mel Robles, Mel who was Robles. eventually appointed General Manager of PCSO, donated 30 million pesos. 30 million pesos kay Mel Robles! Ito ba yung mayat maya nakayakap kay Lisa Araneta Marcos? Isang sa mga contractors lang, Oh. Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Eto, mahilig manghilot ito. Gaano kaya karaming proyektong nakukuha nitong si Boy Hilot sa administrasyon ni Bangag? Rudel Construction and Enterprises Incorporated, donated 20 million pesos 20 million pesos! Ba't hindi plunder? Dapat sampahan na rin ng plunder itong si Marcos Jr. sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 220. Paldo, grabe naman. Nag-donate ng 30 million pero yung proyekto, palakpakan. 7 projects for the same period of 2022 to 2025. Saludo, Mr. Jonathan Quirante Pambira, solve! of Quirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos. Grabe naman yung ano yan. Nag-invest lang ng 1 milyon. Bumalik 6.7 na proyekto. Flood ko, pambihira, palakpakan. Magagaling kayo sa investment, ha? And an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Quirante of UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors.
Yare, QM Builder. Ba't ito walang plunder si Marcos Jr.? Yung mga nag-donate pala sa kanya, puro meron pang problema. For comparison, ang AAA na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Tirante Construction kaysa sa AAA. Pero wala sa top 15. And that, of course, is a whole different matter, and it's up to you what conclusion to draw from that. I'm just presenting numbers I got from the DPWH database. But, like I said, if you are to look into one case, you should be willing to look into others. Otherwise, you cannot blame us if isipin namin na talagang politically motivated ang inquiry na ito. Not only is there nothing legally stopping Escudero's team from accepting the donation, he also declared it in his Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Doon pa lang, natanggal na yung element ng mali siya sa pagtanggap ng donation. I know it is in the mandate of COMELEC na i-check yung katotohanan ng mga declaration ng mga kandidato sa SOSE nila. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest SOSE? Doon nga lang sa mga na-upload sa COMELEC website mismo, ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, backed by Ricky Razon, 92,864 ang declared na gastos na napunta sa rent ng headquarters. Walang nakalagay dito na natanggap na donation. Sino ba ang mga officers ng NUP? Ronaldo Puno, Romeo Aco, and Christine Boying Remulla na ngayon ay ating ombudsman. I mean, baka naman, di ba? May attachment na kasama yung SOSE na yan. I don't know. This is just what's on the website of COMELEC at pinapakita ko lang kung ano yung nakuha natin. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. 12,500 pesos in kind. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Kiko Pangilinan sa Senado. Mamamayang liberal sa Kongreso. Amazing! Talo pa sila ng Kabataan Party List. 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Lakas naman itong background music na to. Meron kayong ibang ano to? Diba? Wag ka! Ang Akbayan, founded by the most reputable political analyst today, ang napakagwapong si Ronald Llamas, listed here as a political party, not a party list, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. Again, ito lang ang naka-upload sa COMELEC website. Baka naman may mga attachment pa yan na hindi natin alam. But I don't see why it won't get reflected here. Yung mga donation na natanggap nila. But at this point, who even cares anymore? Noong 2010 na, may nalista silang donor na patay na. Tapos may barangay chairman daw na nag-donate ng 500,000 pesos. Really? Na-question ba sila? No? Naparusahan ba sila? Another no? And I'm not saying dahil backer nila that time ang Aquino family, but I will say na backer nila that time ang Aquino family. Again, who cares anymore if these people die on their SOSE? Of course, we want them to be honest, but are they really? Even the holiest of them all sa Senado ngayon, one of their founders, yung pinakawalang bahid ng korupsyon at pagsisinungaling o paglilinlang, si Rizon Tiveros, has filed a questionable SOSE maybe at least once in her life. And it was reported in detail by no less than PCIJ. In 2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash. At may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So, ibig sabihin, 2.4
8.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. Between 2010 and 2012, sabi ng PCIJ, she had no documented full-time employment or steady source of income. But in her 2013 SOSE, she said she spent 8.8 million pesos over her own money sa kanyang kampanya. Ibig sabihin, somehow, nakapag-produce siya ng 5.5 million pesos more than her remaining assets from 2010 without any visible income source. May attachment pa ang SOSE na yan. Di umano. Yung personal na gastos niyang yan, inutang niya from 9 individuals. 8.86 million pesos in total. Inutang di umano sa mga kasamahan niya sa civil society that I can only assume hindi rin naman ganun mayayaman. Nagrarally nga dahil mahirap daw sila. Di ba? Walang may alam kung paano nila na-afford magpautang kay Risa. Dalawa pa daw doon, graduate students na wala namang full-time jobs. Baka naman kasi ganyan lang nila talaga kamahal si Risa. Nagmimilakro sila for help. At partida pa, single mom siya niya with 4 children at sinugal niya talaga ang umutang ng 8.8 million pesos para sa kanyang kampanya. And why not? Baka sakaling manalo na, right? And the rest is history. I mean, look at her now. 11 years later, 11 years after niyang mangutang ng 8.8 million pesos, she is now worth 18.99 million pesos. So Wow. yeah, Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources on very honest sources ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then. Ayan na nga mga kababayan, di ba? Yang sosi-sosi na yan, hindi ho yan pwedeng gamitin para masabi na etong ano na to, naging tapat ito sa pag dideklara ng kung sino man na nag-donate sa kanya. Di ba? Hindi ho yan mga kababayan. Di ba? Ang isang sigurado natin dito sa PH Update, sa mga nag-donate kay Marcos Jr., karamihan, kung hindi nakakuha ng flood control project, kasama sa kanyang gabinete. Rekta ho tayo sa nangyayaring rally diyan sa may EDSA. Okay? Mike. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. Narinig ko sumisigaw kanina ng We Are One. Sigaw nga, We Are One! We Are One! Balik na lang. Okay, please, takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat,
Mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! We are one. Hindi! Hindi! Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Yan. Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Yo! Yari kayo dito. Si Congressman Libisky po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito?
Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang... Sandigang bayan yan. Sandigan ni Marcos Jr., pambihira, sandigang bayan. Hindi na sandigang bayan ang itatawag dyan mula ngayon, sandigan ng mga adik sa Malacanang. Hindi sandigan ng bayan. Alam nila, hindi bayan, hindi sila nasasandigan ng bayan. Ang sumasandig sa kanila, yung mga adik sa Malacanang. Pambihira, sandigang bayan. ang sino mang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Gulo ho ito. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Malaking gulo ang tinatangka nila na to na gawin kay Senator Rodante Marcoleta. We are one. We are one. We are one. Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gibitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin ng mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman! Masyado ng obvious si Boying Rimulya kahit sabihin pa niya na ano yan na hindi ano kami dito accountability kabalbalan accountability Ang sandigan bayan
ilang mga mambabatas. Nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon! Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan! Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? Magkarugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Eh sila ang mandarambong! Hindi, maano yan. Malaking problema. Subukan na lang nila. Diba? Dito na ho talaga tayo magkakaalaman. Diba? Yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gulatan yun eh. Pagbaba, lipad kagad eh. Dito hindi. At yung galit ng mga kababayan nating INC, ay iba ho magalit yung mga yan. Okay lang kung merong ginawang masama itong si Senator Rodante Marcoleta, eh hindi man ho tayo baka talagang accountability tayo dito. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang panggigipit ho ang ginagawa nila dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ho ang ating sigurado dyan. Si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandalambon ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan natin lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Kaya, ulitin natin,
Kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayan, nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na hanggang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, brother, sir, maraming salamat to. Mabuhay ang Pilipinas! Attorney Trix po tayo, Attorney Trix. Napansin niyo ba na ako bilang miyembro ng media, social sa mainstream media, narinig natin yung salitang bendalo. Hindi ba nakakalungkot? Kasi habang buhay mula nang maliit tayo hanggang paglaki natin, sinasabihan tayo, sumunod tayo sa batas. Nakakalungkot na mismong ilang mga opisyales natin ay nagsasabi na pwede daw pala i-bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Di ba pagkatapos ng buong buhay, pinangangaralan tayo ng ating mga magulang, sinasabi nila, andyan ang pulis, sila nag-enforce ng batas, don't bend the law. Don't bend the law. Sumunod tayo sa batas. Ang masakit palalo ay nakikita natin na talagang nagbe-bend the law. So anong ibig sabihin nito? Andito ko para makiisa isasama ang boses ko sa boses ninyo na kung maaari, hindi dapat kung maaari, dapat lahat tayo, mahirap, mayaman, opisyal, ordinaryong mamamayan, sana sumusunod sa batas, di ba? Ang ordinaryong mamamayan, di ba, pagpapasok sa trabaho, kailangan lahat ng mga pangangailangan, lahat ng requirements, susunod tayo. Hindi ba masakit na kapag nakita naman natin yung mga opisyalis natin, di ba minsan kulang-kulang yung requirements? Halimbawa, inire-require tayo good moral character. Di ba? Kailangan mabubuting tao ang mga kawani ng gobyerno. Sana naman pinapakita nila sa atin na yung mga matataas na opisyales may good moral character din. Hindi na rin natin isasama dito na tayo pag pumapasok, namamasukan sa gobyerno, nire-require tayo minsan mag-drug test. Tayo susunod sa batas. Sana yung mga opisyales hindi nagbe-bend the law. Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Nalulungkot ako kasi maulan ngayon, di ba? Okay lang sana kung maulan at hindi tayo binabaha. Napagkaalaman ko na mayroong mga investigasyon na tungkol sa flood control. Pero ang ikinalulungkot ko, parang merong mga nauunang maimbestigahan, tapos merong ibang parang nakakalimutan. Hindi ba pag mas mataas ang iyong tungkulin sa pamahalaan, dapat mas nakikita na ikaw ay sumusunod sa batas. At ikaw ay dapat available kung ikaw ay iimbestigahan.
pag hindi ka nagpa-imbestiga, hindi ba bend the law yun? Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law. Yung kay Senator Rodante Marcoleta, bendalo ho yan, bendalo. Kinlear na siya ng COMELEC, pero dahil nga, kailangan gawin niya ni Boying Remulla, di natin malaman kung ano namang bendalo ang ginawa nitong mga siraulo na to para kasuhan nitong si Sendante. Siraulo. Kung sino pa yung mga matataas ang katungkulan, parang sila pa yung nagtatago sa mga investigasyon. Ang masama dyan, okay lang sana, maiintindihan natin kung may pagkasunod-sunod, di ba? In order of appearance, kumbaga. Bakit yung iba namamadali? May mga piling-piling mga senador na ang bilis ng investigasyon. Meron naman mga piling-pili rin na matataas ang katungkulan na parang walang investigasyon. Hindi ba pag hindi natin sinunod yung pagkasunod-sunod na nire-require ng batas, hindi ba bend the law din yun? Don't bend the law! Don't bend the law! Don't bend the law! Hindi po masama yung hinihingi natin. Ang hinihingi lang natin, yung fair. Wala naman tayong hinihingi na huwag niyong imbestigahan. Wala naman tayong sinasabing itigil yung investigasyon. Ang hinihingi lang natin ay sana patas. Hustisya! 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 O, diba? Hindi na po kasi hustisya kung mayroong iba na striktong-strikto tayo. Ito kasi kaya kailangan nating magkaisa para protektahan itong si Senator Rodante Marcoleta. Pagka nakulong pa nila itong si Rodante Marcoleta, wala na. Di ba ito walang track record, hindi magnanakaw kasapi sa isang reputableng religious group na INC. Di ba? Iglesia ni Cristo. At yan ang representante nila dyan sa Senado, di ba? Tsaka yung isa sa mga boses ng mga OFW, mga ordinaryong Pilipino dyan sa Senado, pag ito nakulong nila na walang track record ng pagnanakaw o kung anumang kalokohan, malaki akong problema natin dito sa bayan na to. Diba? Kaya wag ho natin pahintulutan na ikulong nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Tapusin na yung mga dapat tapusin dito sa bangag administration na to. Balita natin, papunta daw ng Canada itong si Marcos Jr. Tinakasan ho niya yung kanyang mga engagement dito sa Pilipinas para pumunta diyan sa Canada. Sa kanila, wala na akong problema basta bumalik siya. tapos merong iba naman na kinakalimutan natin. Mas hinahanap natin ang pagsusunod sa batas kung mataas ang katungkulan ng tao na nasa gobyerno. Di na nga natin hinanapan ng drug test, ano ba? Ganda Mayo, hanapan natin ng drug test. Hair follicle. Baka sa Canada humingi siya, ewan ko. Kaya nandito ako, kasi nakikita ko na hindi fair . Di ba? Ganito yun . Pag taong bayan ang kausap ng isang opisyalis, dapat naiintindihan niya yung hinaing natin. Wala tayong hiningi na special. Hindi tayo humihingi na exemption. Hindi tayo humihingi na, ibahin mo kami. Walang ganon. Gusto lang natin, kung may investigasyon sa mga mamamayan na hindi ganong kalalakas ang hawak na puwersa, sana lahat iniimbestigahan. Diba? Walang exceptions. Wala naman tayong hiningi ng ganon. Pero, hindi tayo
observant naman tayo. Alam natin kapag yung tao ay pinag-iinitan. Huwag naman nilang sabihin na hindi natin nakikita yun. Huwag naman nila sabihin na, ay, fair lang kami. Pero alam natin na hindi fair. Kasi bakit merong iba na nakakalusot the same facts, the same projects, pero hindi sila nasasama? Palusot. Bakit? Kunwari, meron silang panawagan na imbestigahan daw lahat, pero yung mga nasa taas, walang imbestigasyon. Tapos, sasabihin pa sa atin na, bakit parang gusto ninyo ng exception? Huwag naman ganon. Kumbaga, iimbestigahan nyo kami, dapat kayo din. Kasi kung hindi, hindi yan hustisya. Hustisya! 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 Finally, nandito ako, hindi lang para makiisa, kasama nyo po sa paghihingi ng hustisya, ng fairness. Yun lang naman di ba? Fair lang dapat. At sana, don't bend the law. Don't bend the law. Don't bend the law! Abogado yan. Abogado si Atty. Trix. Kaya kung meron man siyang i-emphasize dyan, bibigyan diin. Yaan yung don't bend the law kasi abogado ha. Yung mga nagbe-bend the law, si Erwin Tulfo. Pamira. Bend the law Don't bend the law! Bend the law! So, maraming salamat dahil pinayagan nyo kung isama ko ang boses ko. Isang maliit lang yung tinig ko. Pero dahil kasama ko kayo, sure na sure ako na lahat tayo magkakasama malakas. Maraming salamat po! Maraming salamat, Atty. Trix. Palakpakan muna natin ang isa sa mga talagang idolo nating abogado. Atty. Trix Cruz Angeles, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.